Hello! Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Kamusta na kayo? Sana nasa mabuting kalagayan tayong lahat sa oras na ito. So ngayon may pag-uusapan na naman tayo na bago. Ito ay yung natutunan ko kanina na meron palang best time to pray. Imagine, meron pala at ito ay sa 3 a.m. 3 o'clock in the early morning. So, ang nangyayari pala dyan pagka tayo nagdadasal sa ganyan na oras ay hindi lang siya basta-basta na prayer. Ito yung pinakamabisang oras para makakonect sa Panginoon. Yung time na lahat tahimik na. Walang ingay. As in, kung tutuusin, parang kayo lang ni Lord yung magkasama. So, kung maalala natin kung sa mga nakakapag-attend na ng Bible study or yung mga nag-attend ng Sunday service, minsan na naituturo din nila or nasasabi nila na noong panahon ni Jesus, ang pinaka-the best na time na nagdasal siya ay nasa around 3 to 4 a.m. So madaling araw talaga yun. Alam nyo kung bakit daw? Kasi 100% ang connection natin, ang pagkakakonect natin sa Panginoon sa oras na yun. Kaya siya tinatawag na best time to pray. Yun. So, in my own experience kasi maalala ko noong panahon na dumadaan ako sa depression. Alam niyo yung hindi ako makatulog. Parang matutulog na ako 11 na, 12 na. Tapos magigising na naman ako ng 2 o'clock, 3 o'clock, ganun. Tapos hindi na ako makatulog, ganun. Sa kakaisip ng kung ano-ano. Tapos, yun, tawag nito, naiisipan ko man kausapin ang Panginoon. Pero hindi ko akalain na prayer na rin pala yun. Basta ko lang siya kinakausap na sasabihin ko, Lord, hanggang kailan ba itong ganitong buhay ko? Na parang, alam niyo yung feeling ko na parang pagod na ako. Kasi imagine, maliliit pa mga anak ko. Tapos, may time kasi noon na tumigil ako sa pagtatrabaho kasi wala talagang mag-alaga kay Rabay kasi nga diagnosed siya as global developmental delay with autism. So, may time noon na tumigil ako sa pagtatrabaho. Tapos, yun, doon naman ako natuto na gumawa ng mga, may small business ako noon, gumagawa ako ng pulburon at saka pastillas. Alam mo yung 2:00 hindi pa ako tulog. Tapos habang gumagawa ako ng pulburon, kinakausap ko si Lord na sabi ko, ganito na ba talaga ang buhay ko? Ganito ba yung parang nakatakda sa akin? Yun. Ganun na lang ng ganun. Tapos pinapanood ko yung mga anak ko na natutulog habang ginagawa ko yung mga pulburon at pastillas na ititinda ko sa kinaumagahan, ganun. Tapos, ay naku, Diyos ko po, ang hirap alalahanin, parang, nakakalungkot na maalala yung nakaraan. Kasi hindi ko akalain na parang di ako naniniwala na naranasan namin ng anak ko yun. Diyos ko. Pero ang point ko dito is yung power ng 3 a.m. prayer. Yun ang gusto kong ipaintindi sa inyo mga kapatid na kakaiba pala yung nun. Kakaiba pala ang power nun na ginagawa ko man noon na hindi ko alam na prayer na pala yun. Diyos ko, yung wala akong ibang kausap noon kundi Panginoon lang na sabi ko,
sabi ko, hanggang kailan ito? Kasi parang hindi ko nakakayanin. Pero yung time na yun na parang halos every early morning na ako nakikiusap kay Panginoon, parang hindi ko na malayan na parang oo nga, yun na yung time na nag-turn around ang mundo ko. Yun. Yung nakagawa ako ng malaking desisyon para na yun din ang dahilan na nabago ang buhay ko, ganun. Kasi, nito, kahit sabihin pa natin na may trabaho ako dito, pinili ko pa rin ang mag-abroad para rin lang sa sarili ko. Yun, parang para sa kalayaan, parang hindi ko alam na i-explain, pero ganun na nga. Iniwan ko yung mga anak ko dito, pero nag-promise naman ako sa sarili ko noon na 2 years lang talaga, dahil may gusto lang akong patunayan. May gusto lang akong makita. Ganon. Dahil ang gusto ko talagang mangyari noon is ilipat yung 4 kong anak doon sa father side nila para makita nila kung gaano kahirap at magkano ba talaga ang gastos ng 4 na anak. Dahil yung tatay nila noon halos hindi magbigay ng sustento. Ilang taon kaming dusa sa ganun na sitwasyon. Yun. Pero ngayon ko lang na-realize kung paano sinagot ni Lord yung mga dasal ko sa Kanya, yung mga pakikiusap ko sa Kanya noon. Ay, Diyos ko po. Yun, mga kapatid, yun ang gusto kong i-share na nangyari sa 3 a.m. prayer na yan. Pwede nating umpisahan ngayon, mga kapatid. Pwede nating umpisahan kung hindi pa natin natatry yun. I-try nyo para makita din ninyo kung anong effect sa inyo. Kasi ako nakita ko na although hindi ko alam na ganun pala yun, ngayon ko lang naintindihan. So, malaking pasasalamat ko sa Panginoon talaga sa ginawa niya sa buhay ko. Sana kayo din, mga kapatid, sana maramdaman nyo or maranasan nyo rin yung kakaibang miracle ni Lord sa buhay nyo. So, hanggang dito na naman tayo, mga kapatid. Sana may naibigay na naman ako kahit konti na magandang testimony or encouragement sa inyong lahat. Maraming salamat. Bye-bye and good night. God bless.